Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Form na nakuha raw niya sa isang staff at mismo dun sa mataas na tungkulin ng congressman, no? Ayon dito sa CNN Philippines. Dapat ginagano natin eh. Sa kumakalat na petisyon, pamamagitan ng joint voting ng Senado at Kamara. Bakit ano po pagkakaiba niya, no? Siyempre tututol po rito yung Senado kasi joint voting 300 plus yung mga congressman, yung mga senador 24 lang sila. So kakainin lang po sila. Pero hindi po yan ang konstitusyon natin eh. Ang nasa konstitusyon po natin, lagi pong separate voting. Magkaiba pong house yan. Yung mga simpleng batas po, katulad ng pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye. Separate voting po yan. Iba po yung boto ng mga congressman. Hindi po joint. Kasi magkaibang house po yan. Ang gusto po ng pagpapapirma, aamyendahan yung konstitusyon sa pamamagitan ng joint voting. Yun po pala yung laman ng pinapipirmahan dyan sa People's Initiative na yan. No? Mali po yan. Dahil magkahiwalay po yung House of Representatives at saka Senate. Sabi nga sa inyo, yung katulad po nito, budget. Separate po. Separate yung botohan ng budget sa House of Representatives at sa Senate. Yun nga lang, kaya pag may hindi sila napagkasunduan, may BICAM doon po pag-uusapan. Yun nga lang, sa BICAM din nagaganap yung mga insertion ng budget. Sa BICAM po ginanap yung insertion ng 12 billion para po sa binigay sa COMELEC na ang sinasabi po ay tsa-tsa. Ayan. Okay. Ito po simple lang po. Yung mga batas po napapalitan yung kalye. Separate pa rin po kailangan. Separate po yung boto ng HOR tsaka ng Senate. Bakit po sa napaka-importanting pagpapalit ng konstitusyon, bakit ang kahulugan po ng joint voting, etchepuera na po Senado. Bakit po? 300 plus yun. Yung nasa HOR sa Senado, 24 lang sila. May etchepuera po yung buong House ng Senate. Yung buong bahay ng Senado, may etchepuera po. Kaya pala pinupush nila yan. Kaya pala yung sinabi ni Martin noong December na gagawa sila ng paraan na makakapag-charter change na hindi kasama yung Senado. Naisip ko noon, paano nyo gagawin yan? Noong Disyembre, nung sinasabi ni Martin yan, sinabi na ni Martin yan eh. Pero ang iniisip ko, paano nyo gagawin yan? Papayag ba Senado? Yung pala, through People's Initiative. Nakasulat pala. Na joint voting ang pag-aamyenda sa konstitusyon. Yun po ang pinapipirmahan nila sa mga tao. No? Ayon, huwag natin kakalimutan yung source. Ayon kay Senator Amy Marcos. Mga ano talaga no? Talagang manggigigil ka eh. At ang mahirap pa po nito, napakarami po. Eto malupit, buti pa nga sa Bicol, may 100 lang kaya po yung sinasabi ni Mike Abe na baka pamasahe lang yan, sino bang taong papayag na 100 lang? Marami. Kung pinangakuan ka, natatanggap ka ng ayuda na 2,000 o mahigit pa. Hindi mo naiintindihan, Mike Abe, palibasa munyaman ka, no? Hindi mo naiintindihan yung mga mahirap. Sabi nga nung nagsabi, okay pa rin ako dyan. Mapa-charter change yung pirma ko o 2,000 na ayuda. Biruin mo, sinabi niya 2,000. Ano yun, manghuhula yung tao? Tsak yun, galing yun dun sa nagkumbinsi sa kanila na pumirma. 2,000 ang tatanggaping ayuda. Yun, Mike Abe, naunawaan mo, hindi ka binigyan ng 100. 100 yun plus ayuda. Dito sa Quezon City, mukha nakatkong pa yung 100. Ayan po ay aking haka-haka lang. Kasi sa Bicol may 100. Mukhang sa Quezon City,
pangako lang na ayuda ang pinirmahan nila. Pero mali po yun, di ba? Paano pa kaya kung nalaman ng mga tao na yung panunuhol pala ay masama at pwedeng makulong ang nagsuhol at sinuhulan? Opo, ayon sa isang abogado na nakalimutan ko na kung saan nakalagay, pwede po kayong kasuhan pag nagpasuhol kayo, di ba? Hindi lang po yung nanunuhol na may kaso. Okay. Marami raw lang hindi makapanood. Punta na po tayo rito sa pagmamalaki po ni Pangulong Marcos ng kanyang mga achievement. Alam niyo po, wala naman pong problema eh. Ako, sabi ko nga sa inyo, di ba, hinahamon natin, instead na siraan niyo si Pangulong Duterte, mag-ano na lang po kayo, yung mga nagawa ni Pangulong Marcos na lang ang pagmalaki niyo. Huwag niyo na siraan. Di ba? Ang problema kasi, may konting nagawa tapos sisiraan na nila yung administrasyon ni Pangulong Duterte. Katulad po nito. Ito po munang ito yung nagbabasa na naman si Pangulong Marcos, yung achievement po. Ito po ang ayon dito. Pinakinggan ko po eh. No more active guerrilla front in the Philippines. I want you to hear hear President Marcos report regarding insurgency. Yan po yung sinabi ni Mr. Winwin Eklabu. This is the bagong Pilipinas, the success of every Filipino. Mr. PBBM, you are truly inspiring. Alam niyo po, ang kulang po sa senaryo na to, okay naman yun, tatanggapin naman natin yun eh. Right, thank you very much po sa nagpa-member, no? Sino ba to nagpa-member? Teka, titignan natin. GNS for Life, naku, long time no look. Thank you very much sa pagpapa-member, GNS for Life. Ayan, at long time no look, GNS. Okay. Alam niyo po, eto real talk po tayo, no? Masaya po tayo na sabi nga wala ng active guerrilla. Iba po yung wala ng NPA, iba po yung wala ng active guerrilla front, no? Ibig sabihin, meron pa rin pong mga rebelde, pero yung matatatag po na kanilang mga yung kuta, yun po yung ibig sabihin no, na halos nabuwag na. Okay naman, masaya naman report yan, di ba? Maganda pong achievement yan. Kaya lang po, sana naman meron man lang recognition din kasi hindi naman po yan isang taon lang na trinabaho ng BBM administration. No? Napakalaki po ng hirap dyan ni Pangulong Duterte. Dalawa po ang parang wala po, kahit sana hindi na nirecognize si Pangulong Duterte, yung mga program na lang po. No? Kasi alam natin lahat na ang pinakamatagumpay na programa para po dyan sa yung whole of nation approach ni Pangulong Duterte, yung NTF-ELCAT. Sana kahit ayaw nyong i-recognize yung ating Pangulo, ng aming Pangulo, no? Ni-recognize nyo man lang sana yung NTF-ELCAT. Tsaka yung dalawa po kasi yung pangyari, yung pagpapasa po ng anti-terror law. Sana yun na lang ni-recognize nyo, no? Kahit hindi na po yung dating Pangulo. Kasi wala talaga eh. Parang kung nag-report siya, parang siya yung nagpasimula ng pagbagsak na ito. Tapos, at dahil sa kanya rin, parang ganun, siya yung pinagmulan. At may maniniwala ba yung 50 years insurgency, natapos mo ng one year? Hindi po sa inyo yan. Yan po yung culmination, no, ng aktibong pagtatrabaho ng dating Pangulo. At kayo po yung sa inyo na po nagtapos. Kung ayaw nyo nga pong ibanggitin yung pangalang Duterte bilang pasasalamat at matatapos na yung insurgency problem natin, sana man lang po yung program, yung NTF-ELCAT at saka po yung anti-terror law. Kasi po kung wala yung dalawa na yan, wala rin po yan. Nagsimula pa po sa tatay ninyo, mahal na Pangulo. No? Nagsimula sa tatay nyo yan, hindi po natapos yan dahil magmula sa tatay nyo hanggang dito kay Pinoy, panay ano po yan, panay military lang. No? Dito po talaga kay Pangulong Duterte, may NTF-ELCAT na marami po dyan sa Makabayan Block at kaya mga sila, anong pangalan nito? Yung senador, ang dami kong nakakalimutan ngayon. Yung babaeng senadora na kontrabida. Patay. Nagsisimula na yata ang aking si Senador.
Contiveros. Naiturahan ko yung pangalan. Pakitulungan lang nga po ako. Contiveros. Contivirus. No? Na gusto nilang tanggalan niya ng pondo. Eh. Pinaglaban lang talaga yan. Hindi po si Contivirus. Di ba? Okay. Ang point lang po, mahal na Pangulo, recognize nyo naman para kahit papano, alam naman ng buong Pilipinas yan na. Okay. Yun lang naman, nakakatampo rin. Pero talagang ganun eh. Ba't naman tayo magtatampo eh, di ba? Ganyan talaga laban. Tingin nyo, hindi nakakampi. Kaya okay lang. Pero alam po namin sa puso namin na malaking bagay po si Pangulong Duterte. Unahin na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.